Sa isang maliit na baryo na napapaligiran ng luntiang palayan at matatayog na puno ang niyog, matatagpuan ang bahay ng pamilyang Reyes. Hindi man ito marangya, puno naman ito ng init ng pagmamahalan. Ang bahay ay yari sa kahoy at yero. May maliit na bakuran na may tanim na gulay at sa gilid ay may lumang bangkong kahoy kung saan madalas magpahinga ang ama ng tahanan tuwing dapit hapon. Si Mang Arturo Reyes, ang haligi ng pamilya. Isa siyang masipag na magsasaka na buong buhay na nagtrabaho sa lupaing minanapa ng kanyang ama. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Ngunit kilala siya sa baryo bilang isang taong may matibay na prinsipyo at walang pagod na nagsusumikap sa pamilya. Ang kanyang asawa na si Aling Marta ay isang mapagmahal na ina. Tahimik lamang siya, ngunit napakalakas ng kanyang loob. Siya ang nag-aalaga sa kanilang dalawang anak na sina Daniel at Liza. Si Daniel ang panganay na 16 na taong gulang, isang masipag at responsableng binatilyo. Si Liza naman ay 12 taong gulang pa lamang, ngunit kilala sa kanilang paaralan bilang isang batang matalino at mabait. Sa kabila ng kahirapan, maayos ang pamumuhay ng pamilya. Hindi man sila mayaman, hindi rin sila nagugutom. Tuwing umaga ay sabay-sabay silang nag-aalmusal ng simpleng pagkain. Mainit na kanin, tuyo o itlog, at minsan ay gulay mula sa kanilang sariling tanim. Ang mga ganitong sandali ang nagbibigay ng ligaya kay Aling Marta. Daniel, huwag mong kalimutang dumaan sa tindahan ni Aling Cora pagkatapos ng klase. May utang pa tayong kalahating kilo ng bigas. Malumanay niyang sabi isang umaga habang nag-aayos ng baon ng mga anak. Opo, Nay, sagot ni Daniel habang inaayos ang kanyang bag. Tahimik lamang na nakikinig si Mang Arturo habang umiinom ng kape. Bagamat simple ang kanilang buhay, may bigat sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Nitong mga nakaraang buwan ay hindi naging maganda ang ani ng kanilang palayan. Minsan ay dahil sa tagtuyot, minsan na naman ay dahil sa malalakas na ulan. Ang lupa na dati sagana ay tila nagiging mas mahirap bungkalin. Arturo, mahinang tawag ni Aling Marta nang makaalis na ang mga bata. Narinig ko kahapon sa palengke na marami raw ang nalulugi sa ani ngayon. Tumango si Mang Arturo. Oo, halos lahat ng magsasaka sa baryo, ganoon ang sitwasyon. Hindi na nagtanong pa si Aling Marta. Alam niyang mabigat na sa isip ng kanyang asawa ang mga bagay na iyon. Pagkatapos ng almusal, ay agad nang nagtungo si Mang Arturo sa palayan. Bitbit niya ang kanyang lumang sombrero at itak. At habang naglalakad sa pilapil, ay pinagmamasdan niya ang kanyang taniman. Marami sa mga palay ang hindi maganda ang tubo. Huminga siya ng malalim. Sa kanyang isip ay nagsimulang umusbong ang pangamba. Paano kung hindi na sapat ang ani? Paano kung dumating ang araw na wala na siyang maipakain sa pamilya? Ang mga tanong na yon ay paulit-ulit na bumabagabag sa kanyang isip. Habang siya'y nagbubungkal ng lupa, lumapit ang kanyang matagal ng kaibigan na si Mang Delfin, isa ring magsasaka sa baryo. Arturo, tawag nito. Delfin, napadaan ka? Sagot ni Mang Arturo. Umupo si Mang Delfin sa gilid ng pilapil at naglabas ng sigarilyo. Pareho lang tayo ng problema, sabi niya habang pinagmamasdan ang palayan.
Hindi maganda ang ani ngayong taon. Tahimik na tumango si Mang Arturo. May narinig akong paraan para kumita ng mabilis. Dagdag ni Mang Delfin. Napatingin si Mang Arturo sa kanya. Ano naman iyon? Sandaling nag-alinlangan si Mang Delfin bago nagsalita. May sabungan sa kabilang bayan, maraming nananalo roon. Minsan isang araw lang doble na ang pera mo. Bahagyang kumunot ang noo ni Mang Arturo. Hindi siya sanay sa ganoong usapan. Bata pa lamang siya ay tinuruan na siya ng kanyang ama na iwasan ang sugal. Ngunit sa sandaling iyon, may kung anong kumislap sa kanyang isip. Doble ang pera. Isang araw lang. Kung sakaling totoo iyon, maaaring makatulong ito sa kanyang pamilya. Hindi naman kailangang malaki agad ang pusta, patuloy ni Mang Delfin. Subukan mo lang. Malay mo, iyon na ang solusyon sa problema mo. Hindi agad sumagot si Mang Arturo. Sa kanyang dibdib ay may naglalaban na dalawang tinig. Ang una ay ang boses ng kanyang konsensya, ang aral ng kanyang ama tungkol sa marangal na paghahanap buhay. Ang ikalawa naman ay ang boses ng pangangailangan, ang takot na isang araw ay magutom ang kanyang pamilya. Habang pinagmamasdan niya ang mga palay na tila nang hihina sa init ng araw, unti-unti siyang napaisip. Paano kung tama si Mang Delfin? Paano kung ito nga ang pagkakataon upang makabangon sila sa kahirapan? Isang beses lang naman, mahinang sabi ni Mang Arturo. Napangiti si Mang Delfin. Iyan din ang sinabi ko noong una. Hindi alam ni Mang Arturo na ang simpleng desisyong iyon ang magiging simula ng isang mabigat na pagsubok para sa kanilang pamilya. Sa mga susunod na araw, ang tahimik at payapang buhay ng pamilyang Reyes ay dahan-dahang mababago. At ang tahanang dati puno ng pag-asa ay haharap sa isang unos na susubok sa kanilang pagkakaisa, pananampalataya at pagmamahalan. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagsubok, may isang bagay na hindi kailanman mawawala. Ang lakas ng pamilyang handang muling bumangon. Makalipas ang ilang araw matapos ang usapan nila ni Mang Delfin sa palayan, hindi pa rin mapakali si Mang Arturo. Habang ginagawa niya ang kanyang pang-araw-araw na gawain sa bukid, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang sinabi ng kaibigan. Isang araw lang, maaaring dumoble ang pera. Hindi siya kailanman naging mahilig sa sugal. Sa katunayan, ilang beses na niyang napagsabihan ang mga kalalakihan sa baryo na madalas magpunta sa sabungan. Para kay Mang Arturo, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa sipag at tiyaga, hindi sa kapalaran. Ngunit iba ang sitwasyon ngayon. Lumalala ang problema sa ani. Halos kalahati lamang ng karaniwang ani ang nakuha nila noong nakaraang buwan. Ang kaunting ipon na matagal nilang pinaghirapan ni Aling Marta ay unti-unti nang nauubos. Isang hapon, habang pauwi si Mang Arturo mula sa bukid, muling lumapit si Mang Delfin. Pare, pupunta ako bukas sa sabungan sa bayan, sabi nito. Kung gusto mong sumama, doon tayo magkita sa terminal ng jeep. Hindi agad sumagot si Mang Arturo. Hindi mo naman kailangang magpusta agad ng malaki, dagdag ni Mang Delfin. Subukan mo lang, baka doon mo makita ang hinahanap mong swerte. Tahimik lamang na tumango si Mang Arturo. Hindi niya sinabi kung sasama siya o hindi. Ngunit sa kanyang dibdib ay may kakaibang kaba na hindi niya maipaliwanag. Kinagabihan, habang kumakain ang pamilya ng hapunan, tahimik lamang si Mang Arturo. Nay,
Mataas ang nakuha kong marka sa pagsusulit sa matematika. Masayang sabi ni Liza. Napangiti si Aling Marta at hinaplos ang ulo ng anak. Magaling ang anak ko, sabi niya. Si Daniel naman ay abala sa pagkukwento tungkol sa plano nilang paligsahan sa paaralan. Ngunit si Mang Arturo ay tila malayo ang isip. Napansin ito ni Aling Marta. Arturo, may problema ba sa bukid? Maingat niyang tanong. Napabuntong hininga si Mang Arturo. Medyo mahirap lang talaga ang sitwasyon ngayon, sagot niya. Lumapit si Daniel. Tay, tutulungan kita sa bukid kapag walang pasok. Ngumiti si Mang Arturo sa anak, ngunit may lungkot ang kanyang mga mata. Mag-aral ka lang na mabuti. Iyan ang pinakamahalaga. Pagkatapos ng hapunan, ay maagang natulog ang mga bata. Naiwan sa maliit na sala, sina Mang Arturo at Aling Marta. Tahimik ang gabi. Tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig sa paligid. Marta, mahinang sabi ni Mang Arturo. Oo? Kung sakaling may pagkakataon na kumita ng mas mabilis, sa tingin mo ba, dapat ko itong subukan? Napatingin si Aling Marta sa asawa. Anong klaseng pagkakataon? Sandaling nag-alinlangan si Mang Arturo bago sumagot. May sabungan sa kabilang bayan. Maraming nananalo raw doon. Biglang natahimik si Aling Marta. Hindi siya agad nagsalita. Ilang sandali siyang nag-isip bago tumingin muli sa asawa. Arturo, mahinahon niyang sabi. Kilala kita bilang taong hindi umaasa sa sugal. Yumuko si Mang Arturo. Alam ko. Kung gagawin mo yon dahil sa pangangailangan, hindi kita huhusgahan. Patuloy ni Aling Marta. Pero sana isipin mo muna ng mabuti. Ang mga salitang iyon ay hindi galit, ngunit puno ng pag-aalala. Tumango si Mang Arturo. Isang beses lang naman, sabi niya sa sarili. Kinabukasan ay maagang gumising si Mang Arturo. Tahimik siyang naghanda habang natutulog pa ang pamilya. Bago siya umalis, ay sandali siyang tumingin sa mga anak na mahimbing na natutulog. Sa sandaling iyon, ay lalo niyang naramdaman ang bigat ng kanyang desisyon. Pagdating niya sa terminal ng jeep, ay naroon na si Mang Delfin. Akala ko hindi ka nasasama, sabi nito. Tahimik na ngumiti si Mang Arturo. Sumakay sila ng jeep patungo sa bayan. Habang papalapit sila sa sabungan, ay unti-unting naririnig ni Mang Arturo ang ingay ng mga tao. Mga sigawan, tawanan, at mga tawag ng pustahan. Pagpasok nila sa loob, ay napuno siya ng kakaibang pakiramdam. Maraming tao ang nagkukumpulan sa paligid ng arena. May mga lalaking seryosong nag-uusap tungkol sa mga manok na panabong. Ang iba naman ay may hawak na pera at tila sabik sa susunod na laban. Para kay Mang Arturo, bago ang mundong iyon. Relax ka lang, sabi ni Mang Delfin. Tingnan mo muna kung paano ang sistema. Sa unang laban ay nanood lamang si Mang Arturo. Mabilis ang pangyayari. Ilang minuto lamang ay tapos na ang laban. May mga taong masayang sumisigaw habang may ilan namang tahimik na umaalis. Subukan mo, sabi ni Mang Delfin habang inaabot sa kanya ang papel ng pustahan. Tumingin si Mang Arturo sa arena. Sa kanyang isip ay naglaban muli ang dalawang tinig. Ngunit sa pagkakataong iyon, nanaig ang isa. Naglabas siya ng maliit na halaga ng pera mula sa kanyang bulsa. Hindi iyon kalakihan, ngunit sapat upang subukan ang kanyang kapalaran. Ilang minuto ang lumipas. Natapos ang laban
At sa hindi inaasahang pagkakataon, nanalo si Mang Arturo. Napatayo siya sa gulat habang inaabot sa kanya ang kanyang panalo. Halos doble ang kanyang pera. Napangiti si Mang Delfin. "Sabi ko sa'yo," sabi nito. Sa sandaling iyon, may kakaibang saya na naramdaman si Mang Arturo. Pakiramdam niya ay nakakita siya ng bagong paraan upang makaahon sa kahirapan. Ngunit hindi niya alam na ang tagumpay na iyon ang magiging unang hakbang sa isang landas na puno ng panganib. Isang landas na unti-unting maglalayo sa kanya sa mga taong pinakamamahal niya. At sa paglipas ng panahon, ang maliit na pustang iyon ay magiging binhi ng isang problemang susubok sa tibay ng kanilang pamilya. Pagkatapos ng unang karanasan ni Mang Arturo sa sabungan, tila may nagbago sa kanyang pananaw. Ang perang na doble sa loob lamang ng ilang minuto ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam, isang halo ng tuwa, pag-asa, at pagnanais na muling maranasan ang parehong tagumpay. Habang pauwi sila ni Mang Delfin sakay ng jeep, hawak ni Mang Arturo ang maliit na papel na naglalaman ng kanyang panalo. Hindi ito malaking halaga kung tutuusin, ngunit para sa isang magsasakang matagal nang nakikipaglaban sa hirap ng buhay, tila ito ay isang himala. "Hindi ba't sabi ko sa'yo?" Nakangiting sabi ni Mang Delfin. "Minsan talaga kailangan lang ng kaunting lakas ng loob." Tahimik lamang nang ngumiti si Mang Arturo. Ngunit sa kanyang isip ay nagsimula ng umikot ang mga posibilidad. Kung sa maliit na pusta ay nadoble ang pera, paano pa kaya kung mas malaki ang kanyang ilalagay? Pagdating niya sa bahay ay hapon na. Naglalaro sa bakuran sina Daniel at Liza habang nagdidilig ng halaman si Aling Marta. Napansin agad ni Daniel ang pagdating ng kanyang ama. "Tay, ang aga mong nakauwi," masigla nitong bati. Ngumiti si Mang Arturo at hinaplos ang ulo ng anak. "Medyo maaga akong natapos sa bukid," sagot niya. Hindi niya sinabi kung saan talaga siya nagpunta. Sa loob ng bahay ay inilapag niya ang kanyang sombrero at tahimik na inilabas ang perang napanalunan. Ilang sandali niya itong pinagmasdan bago maingat na inilagay sa isang maliit na kahon na kanilang pinaglalagyan ng ipon. Napansin iyon ni Aling Marta. "Arturo," sabi niya habang lumalapit, "may dagdag tayong pera?" Sandaling natahimik si Mang Arturo. "May kaunting kinita lang ako," sagot niya. Hindi na nagtanong pa si Aling Marta. Ngunit may bahagyang pagdududa na pumasok sa kanyang isip. Sa gabing iyon ay masaya ang hapunan ng pamilya. Nagkwentuhan ang mga bata tungkol sa kanilang mga aralin sa paaralan. Si Daniel ay abala sa pagpapaliwanag kung paano siya napili bilang leader ng kanilang grupo sa isang proyekto. Ngunit habang nakikinig si Mang Arturo, paminsan-minsan ay napapaisip siya. Ang sabungan, ang ingay ng mga tao, ang pakiramdam ng panalo. Hindi niya namalayang napapangiti siya habang iniisip iyon. "Parang may magandang nangyari sa iyo ngayon," sabi ni Aling Marta. Nagulat si Mang Arturo at bahagyang natawa. Siguro nga, lumipas ang ilang araw. Bumalik si Mang Arturo sa kanyang karaniwang gawain sa bukid, ngunit hindi nawala sa kanyang isip ang karanasan sa sabungan. Isang umaga, habang nagbubungkal siya ng lupa, muli siyang nilapitan ni Mang Delfin. "May laban ulit bukas sa sabungan,"
sabi nito. Hindi agad sumagot si Mang Arturo. Hindi naman kailangang malaki ang pusta, dagdag ni Mang Delfin. Kung nanalo ka nung una, baka swerte mo talaga iyon. Ang salitang swerte ay tila kumapit sa isip ni Mang Arturo. Sa gabing iyon ay hindi siya agad nakatulog. Habang nakahiga sa tabi ni Aling Marta, iniisip niya kung tama bang bumalik siya sa sabungan. Ang unang panalo ay tila isang pangakong may mas marami pang darating. Kinabukasan ay muli siyang nagtungo sa terminal ng jeep. Hindi niya sinabi sa pamilya kung saan siya pupunta. Pagdating nila ni Mang Delfin sa sabungan ay mas marami ang tao kaysa noong una. Mas malakas ang sigawan, mas mabilis ang pustahan. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya nanood lamang. Diretso siyang naglabas ng pera. Mas malaki ang kanyang pusta kaysa nung una. Habang naghihintay ng resulta, ay mabilis ang tibok ng kanyang puso. Natapos ang laban. Nanalo muli ang manok na kanyang pinustahan. Napangiti si Mang Arturo habang inaabot sa kanya ang kanyang panalo. Mas malaki ito kaysa noong una. Sa sandaling iyon, ay tuluyan na siyang naniwala. Maaaring ito nga ang paraan upang makabangon sila sa kahirapan. Hindi niya napansin na sa bawat panalo ay unti-unti siyang nahuhulog sa isang delikadong pag-asa. Ang pag-asang ang kapalaran ay palaging papanig sa kanya. Pag-uwi niya sa bahay ay mas magaan ang kanyang pakiramdam. Nagdala pa siya ng tinapay at kaunting prutas para sa pamilya. Tay, may pasalubong! Masayang sigaw ni Liza. Napangiti si Aling Marta habang pinagmamasdan ang mga anak. Parang mas gumagaan ang sitwasyon natin, sabi niya. Ngunit habang pinagmamasdan ni Mang Arturo ang kanyang pamilya, may maliit na tinig sa kanyang puso na nagtatanong. Hanggang kailan kaya tatagal ang swerte? Hindi niya alam na ang paulit-ulit na pagbalik sa sabungan ay dahan-dahang magbabago sa kanyang buhay. Ang mga panalong nagbibigay sa kanya ng saya ngayon ay maaaring maging dahilan ng matinding pagsisisi sa hinaharap. At sa paglipas ng mga araw, ang maliit na lihim na kanyang tinatago sa pamilya ay unti-unting magiging malaking anino sa kanilang tahanan. Isang anino na magdadala ng sakit, pagsubok, at mga desisyong maaaring sumira sa lahat ng pinaghirapan nilang buuin. Lumipas ang ilang linggo mula nang unang tumapak si Mang Arturo sa sabungan. Sa panlabas na anyo ay tila walang nagbago sa kanilang tahanan. Patuloy pa ring gumigising ng maaga ang pamilya Reyes. Sabay-sabay na kumakain ng simpleng almusal at ang mga bata ay pumapasok sa paaralan habang si Mang Arturo naman ay nagtutungo sa bukid. Ngunit sa kabila ng tila normal na takbo ng kanilang buhay, may mga maliliit na pagbabago na unti-unting napapansin ni Aling Marta. Mas madalas nang umuuwi ng gabi si Mang Arturo. Minsan ay tila pagod na pagod ito, ngunit may mga pagkakataon din na tila napakasigla ng kanyang mukha. May ekstra bang trabaho sa bukid? Minsang tanong ni Aling Marta isang gabi habang naghahain ng hapunan. May tinutulungan lang akong kaibigan, sagot ni Mang Arturo habang umiiwas ng tingin. Hindi na nagtanong pa si Aling Marta, ngunit may bahagyang pangamba na sumibol sa kanyang dibdib. Sa kabilang banda, patuloy ang pagpunta ni Mang Arturo sa sabungan kasama si Mang Delfin. Sa una ay tila napakaganda ng takbo ng kanyang kapalaran.
May mga araw na nananalo siya at ang perang nauuwi niya ay sapat upang makadagdag sa gastusin ng pamilya. Ngunit kasabay ng kanyang mga panalo, ay lumalaki rin ang kanyang mga pusta. "Kung maliit lang ang ilalagay mo, maliit din ang panalo," sabi ni Mang Delfin. Minsang nag-uusap sila sa gilid ng sabungan. Unti-unting naniwala si Mang Arturo sa ideyang iyon. Sa bawat pagpunta niya sa sabungan ay mas malaki na ang perang inilalabas niya. Minsan ay nananalo siya, ngunit may mga pagkakataon din na natatalo. Sa tuwing natatalo siya, ay sinasabi niya sa sarili na sa susunod ay babawi siya. Isang hapon, habang pauwi siya mula sa sabungan, napansin niyang mas kaunti ang perang natira sa kanyang bulsa. Hindi niya agad pinansin yon. "Babawi ako sa susunod," bulong niya sa sarili. Pagdating sa bahay, ay nadatnan niya si Daniel na nagbubuhat ng mga sako ng palay sa likod ng bahay. "Tay, tulungan kita sa bukid bukas," sabi ng binatilyo. Napangiti si Mang Arturo, ngunit may bahagyang kirot sa kanyang dibdib. "Hindi mo kailangang mag-alala sa mga ganitong bagay," sabi niya. Ngunit hindi alam ni Daniel na sa loob ng isip ng kanyang ama ay may mga problemang unti-unti nang lumalaki. Sa mga sumunod na araw ay napansin ni Aling Marta na may ilang bagay sa bahay na tila nawawala. Ang perang nakatabi sa kanilang maliit na kahon ay unti-unting nababawasan. Isang gabi ay naglakas loob siyang magtanong. "Arturo!" maingat niyang sabi habang naglalagay ng pagkain sa mesa. "Napansin kong nababawasan ang ipon natin." Hindi agad sumagot si Mang Arturo. "May pinagkagastusan lang ako sa bukid," sagot niya matapos ang ilang sandali. Tahimik lamang na tumango si Aling Marta, ngunit hindi lubos na nawala ang kanyang pag-aalala. Habang tumatagal ay mas nagiging madalas ang pag-alis ni Mang Arturo. May mga araw na halos hindi na siya nakakapagtrabaho ng maayos sa bukid dahil sa pagod mula sa magdamag na pananatili sa sabungan. Ang dati masipag at maingat na magsasaka ay nagsimulang magbago. Isang umaga ay napansin ni Daniel ang ama na nakaupo lamang sa labas ng bahay. Tila malalim ang iniisip. "Tay, may problema ba?" tanong niya. Napatingin si Mang Arturo sa anak. "Wala naman," sagot niya, pilit na ngumiti. Ngunit alam ni Daniel na may mali. Lumipas pa ang ilang linggo. Isang araw ay umuwi si Mang Arturo na walang dala kahit isang pisong panalo. Sa halip, may mabigat na pakiramdam siyang dala. Sa araw na iyon ay natalo siya ng malaki. Mas malaki kaysa sa kanyang inaasahan. Habang naglalakad pauwi sa madilim na kalsada ng baryo, naramdaman niya ang unang tunay na bigat ng kanyang mga desisyon. Ang pera na nawala ay bahagi ng kanilang ipon. Pera na sana ay magagamit sa pagkain, sa pag-aaral ng mga anak, at sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Pagdating niya sa bahay, ay tahimik ang paligid. Natutulog na ang mga bata at si Aling Marta ay naghihintay lamang sa sala. "Late ka na naman," sabi nito. Hindi sumagot si Mang Arturo. Umupo lamang siya at yumuko. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang kakaibang takot. Isang pakiramdam na maaaring nagsisimula ng mawala sa kanyang kontrol ang sitwasyon. Ngunit sa kabila ng pangambang iyon, may bahagi pa rin ng kanyang isip ang nagsasabing may pagkakataon pa siyang makabawi. At sa paniniwalang iyon, unti-unti siyang nahuhulog ng mas malalim sa isang problema na hindi niya palubos na nauunawaan. Ang pamilyang dati payapa at puno ng pag-asa
ay nagsisimula nang maramdaman ang mga unang alon ng isang unos na paparating. Isang unos na susubok sa kanilang katatagan, pagtitiwala at pagmamahalan bilang pamilya. Sa mga sumunod na linggo, lalo pang naging mabigat ang pakiramdam ni Mang Arturo. Ang dating simpleng pagpunta sa sabungan ay naging madalas na bahagi ng kanyang buhay. Ang perang minsang nagbigay sa kanya ng pag-asa ay ngayon ay unti-unting nagiging sanhi ng kanyang pag-alala. Hindi na siya palaging nananalo. May mga araw na umuuwi siyang may dalang kaunting panalo, ngunit mas madalas na ngayon ang kanyang pagkatalo. Sa tuwing natatalo siya, ay ipinapangako niya sa sarili na babawi siya sa susunod na laban. Ngunit sa bawat pagkakataon na sinusubukan niyang bumawi, mas lumalaki lamang ang kanyang talo. Sa bahay naman, nagsisimula ng mapansin ni Aling Marta ang mga pagbabagong hindi niya kayang ipaliwanag. Ang perang dati nilang naitatabi ay halos wala ng laman. Ang ilang plano nilang gastusin para sa pag-aaral ng mga bata ay tila kailangan ng ipagpaliban. Isang hapon, habang inaayos ni Aling Marta ang kanilang maliit na kahon ng ipon, napansin niyang halos wala nang natira rito. Naupo siya sa gilid ng kama habang hawak ang kahon. Hindi ito maaaring mangyari, bulong niya sa sarili. Alam niyang hindi sapat ang kinikita nila sa bukid, ngunit hindi rin ganito kalaki ang kanilang ginagastos. Sa gabing iyon, tahimik ang hapunan ng pamilya. Napansin ng mga bata ang kakaibang katahimikan sa pagitan ng kanilang mga magulang. Pagkatapos kumain, ay pumasok na sina Daniel at Lisa sa kanilang silid upang mag-aral. Naiwan sa mesa sina Mang Arturo at Aling Marta. "Arturo!" maingat na sabi ni Aling Marta. "Oo," sagot ni Mang Arturo habang umiinom ng tubig. "Pwede ba kitang makausap?" Napatingin si Mang Arturo sa asawa. May kakaibang seryosong tono sa boses nito. "Ano yon?" tanong niya. Iilang sandali munang nanahimik si Aling Marta bago nagsalita. "Nawawala ang ipon natin." Bahagyang nanigas si Mang Arturo. "Baka nagamit lang natin sa mga gastusin," sagot niya. Ngunit hindi kumbinsido si Aling Marta. "Arturo, kilala kita," sabi niya ng mahinahon. "May nangyayari na hindi mo sinasabi sa akin." Ang mga salitang iyon ay tila tumama ng diretsyo sa puso ni Mang Arturo. Hindi siya agad nakapagsalita. Sa loob ng kanyang dibdib ay nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Sabihin mo sa akin ang totoo," patuloy ni Aling Marta. "Ano ang nangyayari?" Sa sandaling iyon ay tila mabigat ang hangin sa loob ng bahay. Napabuntong hininga si Mang Arturo. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang kanyang sasabihin. "Sumama ako kay Delphine sa sabungan," mahina niyang sabi. Napapikit si Aling Marta. Matagal na siyang may hinala, ngunit iba pa rin ang marinig ito mula sa mismong bibig ng kanyang asawa. "Gaano na katagal?" tanong niya. "Ilang linggo na," sagot ni Mang Arturo. Tahimik na tumingin si Aling Marta sa mesa. "Ginamit mo ba ang ipon natin?" Hindi agad sumagot si Mang Arturo. Ang kanyang katahimikan ang nagsilbing sagot. Napahawak si Aling Marta sa kanyang noo habang pinipigilan ang pag-agos ng luha. "Arturo!" sabi niya sa nanginginig na boses. "Iyon ang pinag-ipunan natin para sa kinabukasan ng mga anak natin." "Alam ko," sagot ni Mang Arturo. "Bakit mo ginawa yon?" Sa tanong na iyon ay tila nawalan ng lakas si Mang Arturo.
Akala ko makakatulong ito, sagot niya. Nung una, nananalo ako. Unti-unting tumulo ang luha ni Aling Marta. Hindi galit ang nasa kanyang mga mata, kundi sakit. Hindi natin kailangan ng mabilis na pera, sabi niya. Ang kailangan natin ay ang pamilya natin na buo. Tahimik lamang si Mang Arturo. Sa sandaling iyon ay tila malinaw na sa kanya ang bigat ng kanyang nagawa. Ang desisyong ginawa niya nang may pag-asang makakatulong ay ngayon ay nagdulot ng sakit sa kanyang pamilya. Sa kabilang silid ay narinig ni Daniel ang mahihinang boses ng kanyang mga magulang. Hindi niya lubos na maintindihan ang kanilang pinag-uusapan, ngunit ramdam niya ang tensyon sa loob ng bahay. Sa gabing iyon ay halos walang nakatulog ng mahimbing. Para kay Aling Marta, nagsimula ang isang matinding pag-aalala tungkol sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Para kay Mang Arturo, nagsimula ang mabigat na pakiramdam ng pagsisisi. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa doon nagtatapos ang kanilang pagsubok. Sapagkat ang lihim na nabunyag sa gabing iyon ay simula pa lamang ng mas mabigat na problema na kanilang haharapin. Isang problema na maaaring tuluyang sumubok sa kanilang pagkakaisa bilang pamilya. Pagkatapos ng gabing nabunyag ang lihim ni Mang Arturo, nagbago ang himig ng kanilang tahanan. Hindi na kasing gaan ng dati ang kanilang mga pag-uusap. Bagamat patuloy pa rin ang pang-araw-araw na gawain ng pamilya, may tahimik na bigat na nananatili sa loob ng kanilang bahay. Si Aling Marta ay pilit na nanatiling matatag para sa kanilang mga anak. Hindi niya nais na maramdaman ng mga bata ang tensyon sa pagitan nila ng kanilang ama. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap na maging kalmado, hindi may tatago ang lungkot sa kanyang mga mata. Samantala, si Mang Arturo ay tila nababalot ng hiya at pagsisisi. Ilang araw siyang hindi nagpunta sa sabungan. Buong oras niyang ibinuhos ang sarili sa pagtatrabaho sa bukid. Tila sinusubukang burahin ang mga pagkakamali sa pamamagitan ng mas matinding pagsisikap. Isang umaga, habang nagtatrabaho siya sa palayan, lumapit muli si Mang Delfin. Pare, hindi ka na namin nakikita sa sabungan, sabi nito. Hindi agad sumagot si Mang Arturo. Patuloy lamang siyang nagbubungkal ng lupa. Hindi na muna ako pupunta roon, sagot niya matapos ang ilang sandali. Napakunot ang noo ni Mang Delfin. Bakit naman? Minsan lang naman ang malas. Napabuntong hininga si Mang Arturo. Nagkaproblema kami sa bahay. Sandaling natahimik si Mang Delfin bago nagsalita. Kung ganun, lalo kang dapat bumawi. Isang magandang panalo lang. Mababawi mo lahat ng nawala. Ang mga salitang iyon ay tila may kakaibang kapangyarihan. Kahit pilit niyang iniiwasan ang ideya ng pagbabalik sa sabungan, hindi niya maiwasang mapaisip. Paano kung tama si Mang Delfin? Paano kung isang panalo lamang ang kailangan upang maibalik ang lahat? Sa mga sumunod na araw ay patuloy niyang nilabanan ang tukso. Ngunit sa bawat gabing iniisip niya ang perang nawala, mas lalong lumalakas ang pagnanais niyang makabawi. Isang hapon, habang nakaupo siya sa labas ng bahay, napansin ni Daniel na tila malalim ang iniisip ng kanyang ama. Tay, sabi ng binatilyo habang lumalapit. Tutulungan kita sa bukid ngayong weekend. Napatingin si Mang Arturo sa anak.
May kakaibang kirot na dumaan sa kanyang dibdib. Ayaw niyang makita ng kanyang mga anak ang mga pagkakamaling kanyang nagawa. Mag-aral ka lang ng mabuti, sabi niya. Iyon ang pinakamahalaga. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak, lalo niyang naramdaman ang bigat ng kanyang sitwasyon. Kinabukasan, sa kabila ng pangakong hindi nababalik, muli siyang nagpunta sa bayan. Naglakad siya patungo sa sabungan na parang may puwersang humihila sa kanya. Pagpasok niya sa loob ay bumalik ang pamilyar na ingay, ang sigawan ng mga tao, ang mga tawag ng pustahan at ang tensyon ng bawat laban. Nakita siya ni Mang Delfin at agad siyang nilapitan. Alam kong babalik ka rin, sabi nito. Tahimik lamang si Mang Arturo. Sa pagkakataong iyon ay naglabas siya ng pera mula sa kanyang bulsa. Hindi ito mula sa ipon ng pamilya. Ito ay perang hiniram niya mula sa isang kakilala sa baryo. Habang nagsisimula ang laban, ay mabilis ang tibok ng kanyang puso. Umaasa siya na ang araw na iyon ang magiging simula ng kanyang pagbawi. Ngunit hindi ganoon ang nangyari. Natalo siya. Sinubukan niyang bumawi sa susunod na laban. Natalo ulit. Sa bawat pagkatalo, ay mas lumalaki ang kanyang pusta. Hanggang sa dumating ang sandaling halos wala na siyang perang natitira. Nakatayo siya sa gilid ng arena. Tahimik na pinagmamasdan ang mga susunod na laban. Pakiramdam niya ay umiikot ang kanyang ulo. Ang perang hiniram niya ay nawala na. Habang naglalakad pa uwi sa baryo, ay tila mabigat ang bawat hakbang niya. Ngayon ay hindi lamang ang ipon ng pamilya ang nawala. May utang na rin siya. Pagdating niya sa bahay ay tahimik ang paligid. Nakita niya si Aling Marta na naghahain ng hapunan. Tumingin ito sa kanya. Sa sandaling iyon ay tila alam na nito na may nangyari na naman. Pumunta ka ulit sa sabungan, mahinang sabi ni Aling Marta. Hindi sumagot si Mang Arturo. Ang kanyang katahimikan ang nagsilbing sagot. Napapikit si Aling Marta habang pinipigilan ang kanyang emosyon. Arturo, sabi niya sa mabigat na tinig, hanggang kailan ito magpapatuloy? Hindi makasagot si Mang Arturo. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niya na hindi lamang pera ang nawawala sa kanya. Unti-unti na ring nasisira ang tiwala ng kanyang pamilya. At habang lumalalim ang kanyang problema sa sugal, mas nagiging malinaw na ang landas na kanyang tinatahak ay patungo sa isang matinding krisis. Isang krisis na maaaring sumira sa lahat ng pinaghirapan nilang buuin bilang pamilya. Lumipas ang mga araw matapos ang muling pagkatalo ni Mang Arturo sa sabungan, ngunit hindi nawala ang bigat na kanyang nararamdaman. Sa bawat paggising niya sa umaga ay parang may malaking batong nakapatong sa kanyang dibdib. Hindi lamang ang perang nawala ang kanyang iniisip. Ang utang na kanyang ginawa ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Sa bahay ay pilit niyang ipinapakita na maayos ang lahat. Patuloy siyang nagtatrabaho sa bukid, ngunit hindi na kasing sigla ng dati ang kanyang kilos. Madalas ay natutulala siya habang hawak ang kanyang itak o nakatitig lamang sa malawak na palayan. Napapansin ito ni Daniel. Isang umaga habang papasok sa paaralan ay nilapitan niya ang kanyang ina. Nay, maingat niyang tanong, may problema ba si Tay? Napatingin si Aling Marta sa anak. Hindi niya nais na mabahala ang mga bata, ngunit alam niyang hindi rin niya kayang itago ang lahat.
May mga bagay lang na kailangan niyang ayusin, sagot niya. Tumango si Daniel, ngunit hindi nawala ang pag-aalala sa kanyang mukha. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa pagkakautang ni Mang Arturo. Ang lalaking nagpahiram sa kanya ng pera ay kilala sa lugar bilang isang taong hindi basta nagpapalampas sa mga utang. Isang hapon, habang wala sa bahay sina Daniel at Liza dahil nasa paaralan, may dalawang lalaking dumating sa kanilang bakuran. Lumabas si Aling Marta upang salubungin sila. "Magandang hapon po," sabi niya. Ang isa sa mga lalaki ay tumingin sa kanya ng seryoso. "Narito kami para kay Arturo Reyes," sabi nito. Kinabahan si Aling Marta. "Ano po ang kailangan ninyo sa asawa ko?" "Sabihin mo sa kanya na bayaran na niya ang utang niya." Parang tumigil ang mundo ni Aling Marta sa narinig. "Uutang?" Mahinang tanong niya. "Oo," sagot ng lalaki. "Matagal na namin siyang hinihintay." Hindi agad nakapagsalita si Aling Marta. "Sabihin mo sa kanya na hindi kami maghihintay ng matagal." Pagkatapos sabihin iyon, ay umalis ang dalawang lalaki. Naiwan si Aling Marta sa bakuran. Tila nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Umupo siya sa bangkong kahoy habang pinipilit intindihin ang narinig. May utang si Mang Arturo at ngayon ay may mga taong naghahanap sa kanya. Kinagabihan, pagdating ni Mang Arturo mula sa bukid, agad siyang sinalubong ni Aling Marta. "Arturo," sabi niya, "may mga lalaking pumunta dito kanina." Nanlaki ang mata ni Mang Arturo. "Ano ang sinabi nila?" "Hinahanap ka nila para sa utang mo." Hindi na nakapagsalita si Mang Arturo. Alam niyang darating ang araw na iyon, ngunit hindi niya inaasahang mangyayari ito ng ganito kabilis. "Magkano ang utang mo?" tanong ni Aling Marta. Ilang sandali siyang nanahimik bago sumagot. "Malaki." Napahawak si Aling Marta sa mesa. "Arturo, bakit mo hinayaang mangyari ito?" Hindi makatingin sa kanya si Mang Arturo. "Akala ko mababawi ko," sagot niya. Sa sandaling iyon ay hindi na napigilan ni Aling Marta ang kanyang luha. "Hindi na ito tungkol sa pera," sabi niya. "Ang pamilya natin ang nalalagay sa panganib." Sa kabilang silid ay narinig ni Daniel ang kanilang pag-uusap. Hindi niya man narinig ang lahat ng detalye. Malinaw na may malaking problema ang kanilang pamilya. Lumabas siya mula sa silid at tumingin sa kanyang mga magulang. "Tay," sabi niya, "ano ang nangyayari?" Napatingin si Mang Arturo sa anak. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang matinding hiya. Ang mga desisyon na ginawa niya ay hindi lamang nakasakit sa kanyang asawa. Pati ang kanyang mga anak ay nagsisimula ng madamay. Sa gabing iyon ay napuno ng katahimikan ang kanilang bahay. Ang pamilyang minsang puno ng saya at pag-asa ay ngayon ay nahaharap sa isang mabigat na pagsubok. Isang pagsubok na maaaring magpabagsak sa kanila ng tuluyan. Ngunit sa gitna ng dilim na iyon ay may isang bagay na hindi pa rin nawawala. Ang pag-asang balang araw ay makakahanap sila ng paraan upang muling bumangon. Pagkatapos ng gabing iyon, tila mas naging mabigat ang hangin sa loob ng bahay ng pamilya Reyes. Hindi na lamang ito tungkol sa mga lihim o pagtatalo. Ngayon ay may banta na mula sa labas. Mga taong naghihintay ng kabayaran sa utang ni Mang Arturo.
Hindi agad sinabi ni Aling Marta ang lahat kina Daniel at Liza. Ngunit ang pagbabago sa kanilang tahanan ay sapat upang maramdaman ng mga bata na may malaking problema. Mas tahimik na ngayon ang kanilang hapunan. Mas bihira na rin marinig ang kanilang mga tawanan. Si Mang Arturo naman ay tila lalong naging balisa. Sa bawat tunog ng motorsiklo o yabag sa labas ng kanilang bakuran, ay napapatingin siya sa pinto. Natatakot na baka ang mga lalaking iyon ay bumalik. Isang umaga habang nag-aalmusal ang pamilya, nagsalita si Daniel. "Tay," sabi niya, "kung may problema tayo sa pera, pwede akong maghanap ng part-time na trabaho." Biglang natahimik ang mesa. Napatingin si Mang Arturo sa kanyang anak. "Hindi mo kailangang gawin yon," mabilis niyang sagot. Ngunit seryoso ang mukha ni Daniel. "Pamilya tayo," sabi ng binatilyo. "Dapat nagtutulungan." Ang mga salitang iyon ay tila tumusok sa puso ni Mang Arturo. Ang anak niyang dapat ay nag-aaral at nangangarap para sa kinabukasan ay ngayon ay iniisip kung paano tutulong sa problema na siya mismo ang nagdulot. Kinagabihan ay nag-usap sina Mang Arturo at Aling Marta sa labas ng bahay habang tahimik na natutulog ang mga bata. "Hindi na natin kayang itago ito," sabi ni Aling Marta. "Alam ko," sagot ni Mang Arturo. "Magkano talaga ang utang mo?" Ilang sandali siyang nag-alinlangan bago sumagot. "Halos kalahati ng halaga ng ating lupa." Napahawak si Aling Marta sa kanyang dibdib. Ang lupang iyon ang tanging ari-arian nila. Iyon ang kanilang kabuhayan at pag-asa para sa hinaharap ng kanilang mga anak. "Arturo!" sabi niya sa nanginginig na boses. "Paano natin babayaran iyon?" Yumuko si Mang Arturo. "Iyon ang hindi ko alam." Sa sandaling iyon ay tila mas naging malinaw ang lalim ng kanilang problema. Lumipas ang ilang araw. Isang hapon, habang nasa bukid si Mang Arturo, dumating muli ang mga lalaking naghahanap sa kanya. Ngunit sa pagkakataong iyon, ay naroon si Daniel. "Ano po ang kailangan ninyo?" tanong ng binatilyo. "Hinahanap namin ang ama mo," sagot ng isa sa mga lalaki. "Wala po siya rito." Nagkatinginan ang dalawang lalaki. "Sabihin mo sa kanya na kung hindi niya mababayaran ang utang niya, may kapalit iyon." Kinabahan si Daniel sa narinig. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" Hindi na nagsalita pa ang lalaki. Sa halip ay tumingin lamang ito sa kanilang bahay at sa maliit na lupang sinasaka ng pamilya. Pagkatapos ay umalis sila. Naiwan si Daniel na puno ng tanong at takot. Nang umuwi si Mang Arturo ng gabing iyon, ay agad siyang sinalubong ng kanyang anak. "Tay," sabi ni Daniel, "may mga lalaking pumunta ulit dito." Nanlaki ang mata ni Mang Arturo. "Ano ang sinabi nila?" "Kung hindi mo raw mababayaran ang utang mo, may kapalit iyon." Napaupo si Mang Arturo sa bangkong kahoy sa labas ng bahay. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang matinding takot. Hindi lamang ang kanyang sariling kinabukasan ang nakataya, pati ang kanyang pamilya. Lumabas si Aling Marta at tahimik na tumabi sa kanya. "Ano ang gagawin natin ngayon?" tanong niya. Matagal na nanahimik si Mang Arturo bago sumagot. "Kung kinakailangan, ibebenta ko ang lupa." Napatingin si Aling Marta sa kanya. Ang lupang iyon ang kanilang buhay. Ngunit sa sandaling iyon, ay tila iyon na lamang ang natitirang paraan upang matapos ang problema. Sa loob ng bahay ay tahimik na nakaupo sina Daniel at Liza. Hindi nila alam ang buong kwento,
ngunit malinaw sa kanilang mga mata ang pag-aalala. Ang pamilyang minsang payapa ay ngayon ay nasa pinakamadilim na bahagi ng kanilang buhay. Isang desisyon na lamang ang maaaring magbago sa kanilang kinabukasan. Kung sila ba ay tuluyang babagsak o magsisimulang muling bumangon. Matapos ang mga pangyayaring nagbigay ng matinding takot at pag-alala sa pamilya Reyes, dumating ang mga araw na tila mas mabigat kaysa sa dati. Ang bahay na minsang puno ng simpleng kasiyahan ay nabalot ng katahimikan at pangamba. Si Mang Arturo ay halos hindi na makatulog sa gabi. Madalas siyang nakaupo sa labas ng kanilang bahay habang nakatanaw sa malawak na palayan na minanapan niya sa kanyang ama. Ang lupang iyon ang naging saksi sa maraming taon ng kanyang pagsusumikap. Doon siya natutong mag-araro. Doon siya unang kumita ng sariling pera. Doon niya pinangarap ang isang mas magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Ngunit ngayon, ang lupang iyon ang maaaring mawala sa kanila. Isang madaling araw, habang nagsisimula pa lamang sumikat ang araw, naglakad si Mang Arturo patungo sa gitna ng kanyang palayan. Tahimik niyang pinagmamasdan ang mga palay na unti-unting gumagalaw sa malamig na hangin. Huminga siya ng malalim. Sa kanyang dibdib ay may mabigat na desisyon na kailangang gawin. Makalipas ang ilang oras, ay bumalik siya sa bahay. Nandoon si Aling Marta na naghahanda ng almusal. Napansin agad ni Aling Marta ang seryosong mukha ng kanyang asawa. "Arturo," sabi niya, "may napagdesisyunan ka na ba?" Tumango si Mang Arturo. "May kausap ako mamaya sa bayan." Napatingin si Aling Marta sa kanya. "Para saan?" Tahimik na sumagot si Mang Arturo. "Ibebenta ko ang kalahati ng lupa." Parang tumigil ang oras sa narinig ni Aling Marta. Ang lupang iyon ang tanging yaman nila. Ngunit sa kabila ng sakit na naramdaman niya, alam niyang wala na silang ibang paraan. Kung hindi mababayaran ang utang, maaaring mas malaki pa ang mawala sa kanila. Sa gabing iyon ay nagtipon ang pamilya sa hapagkainan. Tahimik silang kumakain, ngunit alam ni Mang Arturo na kailangan na niyang sabihin ang totoo. "Daniel," sabi niya habang nakatingin sa anak. "Liza, may kailangan kaming sabihin ng inyong ina." Napatingin ang dalawang bata sa kanilang ama. "May utang ako," diretso niyang sabi. Natahimik sina Daniel at Liza. "Para mabayaran yon," patuloy ni Mang Arturo, "kailangan nating ibenta ang bahagi ng ating lupa." Ilang sandali na walang nagsalita. Si Liza ay napatingin sa mesa habang pinipilit unawain ang sinabi ng kanyang ama. Si Daniel naman ay tahimik lamang na nakatingin kay Mang Arturo. "Tay," mahinang sabi ng binatilyo, "iyon po ang kabuhayan natin." "Alam ko," sagot ni Mang Arturo. Ang boses niya ay mabigat at puno ng pagsisisi. "Kasalanan ko kung bakit tayo napunta sa ganitong sitwasyon." Hindi na napigilan ni Liza ang kanyang luha. Ngunit bago pa man lumala ang lungkot sa mesa, nagsalita si Daniel. "Tay," sabi niya, "ang mahalaga ay magkasama pa rin tayo." Napatingin si Mang Arturo sa anak. Hindi niya inaasahan ang ganoong sagot. "Ang lupa ay pwede pa nating maibalik balang araw," patuloy ni Daniel. "Pero kung mawalan tayo ng pamilya, iyon ang mas mahirap." Ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng liwanag sa mabigat na sitwasyon. Napahawak si Mang Arturo sa kamay ng kanyang asawa. "Marta," sabi niya,
Pangako ko sa inyo na babawi ako. Tumango si Aling Marta habang pinipigilan ang kanyang luha. Magkakasama tayo sa lahat ng pagsubok. Sa sandaling iyon ay napagtanto ni Mang Arturo ang isang mahalagang bagay. Ang tunay na yaman ay hindi ang lupa, pera o ari-arian. Ang tunay na yaman ay ang pamilya na handang manatili sa tabi mo kahit sa pinakamahirap na panahon. Kinabukasan ay nagtungo siya sa bayan upang kausapin ang bibili ng lupa. Habang naglalakad siya sa daan, ay alam niyang ang desisyong iyon ay isa sa pinakamahirap na ginawa niya sa kanyang buhay. Ngunit iyon din ang unang hakbang upang maitama ang kanyang mga pagkakamali. At kahit masakit ang kapalit, nagsimula na ang unang hakbang ng kanilang pamilya tungo sa muling pagbangon. Lumipas ang ilang linggo matapos maibenta ni Mang Arturo ang kalahati ng kanilang lupa. Hindi naging madali ang prosesong iyon. Ang bawat pirma sa papeles ay tila may kasamang kirot sa kanyang dibdib. Ang lupang iyon ay bahagi ng kanyang pagkatao, bahagi ng kanyang mga alaala, at bahagi ng mga pangarap na minsang itinanim niya para sa kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng sakit na dulot ng desisyong iyon, nagawa niyang bayaran ang kanyang utang. Ang mga lalaking naghahanap sa kanya ay hindi na muling bumalik sa kanilang bahay. Unti-unting nawala ang takot na ilang linggo ring bumalot sa kanilang pamilya. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay bumalik agad ang lahat sa dati. Ang natitirang lupa ay mas maliit na ngayon at nangangahulugan iyon ng mas kaunting ani sa mga susunod na buwan. Kinailangan nilang maging mas maingat sa paggastos at mas masipag sa pagtatrabaho. Isang umaga, habang sumisikat ang araw sa ibabaw ng palayan, maagang nagising si Mang Arturo. Tahimik siyang lumabas ng bahay at naupo sa lumang bangkong kahoy sa bakuran. Pinagmamasdan niya ang natitirang bahagi ng kanilang lupain. Hindi na ito kasing lawak ng dati, ngunit nananatili pa rin itong simbolo ng kanilang pag-asa. Lumabas si Aling Marta at umupo sa tabi niya. "Maaga kang nagising," sabi nito. Ngumiti si Mang Arturo. "Marami akong iniisip," sagot niya. Tahimik silang parehong tumingin sa palayan. "Mas maliit na ang lupa natin," sabi ni Mang Arturo. "Pero sisikapin kong mas pagbutihin ang pagtatrabaho." Hinawakan ni Aling Marta ang kanyang kamay. "Hindi ang laki ng lupa ang mahalaga," sabi niya. "Ang mahalaga ay natuto tayo sa nangyari." Tumango si Mang Arturo. Sa mga nakaraang buwan ay natutunan niya ang isang napakahalagang aral. Ang mga desisyong ginagawa ng isang tao ay hindi lamang siya ang naaapektuhan. Ang kanyang pamilya, ang kanilang kinabukasan, at ang kanilang kapayapaan ay nakasalalay din sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Lumabas din sina Daniel at Liza mula sa bahay. "Toy," sabi ni Daniel habang papalapit, "pwede na ba kitang samahan sa bukid ngayon?" Ngumiti si Mang Arturo sa anak. "O naman," sagot niya. Si Liza naman ay masayang nagsabi, "Pagkatapos ng klase tutulungan ko si nanay sa pagtatanim ng gulay." Napangiti si Aling Marta habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdaanan, nanatiling buo ang kanilang pamilya. Sa mga sumunod na buwan, ay mas nagsikap si Mang Arturo sa pagtatrabaho. Hindi na siya muling tumapak sa sabungan. Sa halip, ibinuhos niya ang kanyang oras at lakas sa bukid at sa pag-aalaga sa kanyang pamilya. Unti-unti ring bumuti
ang kanilang kalagayan. Hindi man agad bumalik ang kanilang dating kabuhayan, ngunit sapat ang kanilang kinikita upang mabuhay ng maayos. Si Daniel ay nagpatuloy sa pag-aaral ng may mas matibay na determinasyon. Pangarap niyang balang araw ay makatulong sa kanyang pamilya at mapabuti ang kanilang buhay. Si Liza naman ay patuloy na nagsisikap sa paaralan. Dala ang inspirasyon ng katatagan ng kanyang mga magulang. Isang hapon, habang sabay-sabay silang nakaupo sa bakuran at pinagmamasdan ang papalubog na araw, nagsalita si Mang Arturo. "Alam ninyo," sabi niya, "akala ko noon ang tunay na yaman ay pera o lupa. Napatingin sa kanya ang kanyang pamilya. Pero nagkamali ako. Ang tunay na yaman ay ang pamilya na hindi ka iiwan kahit sa pinakamahirap na panahon." Tahimik nang ngumiti si Aling Marta. Humawak si Daniel sa balikat ng kanyang ama. "At hindi rin tayo susuko," sabi ng binatilyo. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Mang Arturo ang isang kapayapaang matagal niyang hinahanap. Ang kanilang pamilya ay dumaan sa isang matinding unos. Ngunit sa halip na tuluyang masira, mas naging matatag ang kanilang samahan. Ang kanilang mga sugat ay naging mga aral. Ang kanilang mga luha ay naging lakas. At mula sa mga pagkakamali at pagsubok na iyon, isang bagong pag-asa ang isinilang. Ang pamilya Reyes ay hindi na lamang basta nabubuhay. Sila ay muling bumangon. Wakas.